Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Malalim na nasugatan ang puso ni Tanggol nang makita niyang nakahandusay at duguan sina Bulldog, Thanos at Dulpo. Hindi lamang sila mga kasama, kundi mga kapatid, mga lalaking nakibahagi sa kanyang pangarap na makatakas sa dilim ng kanilang mundo. Sa sandaling iyon, nag-alab ang apoy sa kanyang mga mata at lalo pang tumindi ang kanyang galit at dalamhati. Napagtanto ni Ramon na may nabasag sa loob ng kanyang anak, isang bagay na hindi na muling maibabalik. Walang pag-aalinlangan, itinutok ni Tanggol ang kanyang baril kay Eneng. Puno ng tanong ang kanyang isip. Sino ang nagtaksil sa kanila? Nanginginig si Eneng habang itinatanggi ito, sinasabing marahil sila'y na-trap dahil sa patong na presyo sa kanilang ulo. Ngunit sa isip ni Tanggol, iisang pangalan lamang ang umuukilkil, Rigor. Naniniwala siyang si Rigor ang utak ng lahat. Nang makatakas si Rigor, nangako si Tanggol na parurusahan siya kahit kapalit ang kanyang buhay. Biglang tumunog ang telepono ni Eneng. Sa kabilang linya si Rigor, malamig na nagbanta na papatayin ng ina ni Eneng, si Aling Merna. Takot na takot, nagmamadaling pumunta si Eneng sa kanyang ina, ngunit puno ng hinala si Tanggol kaya't sinundan siya. Bawat hakbang ay kumakabog ang kanyang dibdib. Umaasang nagkakamali siya, umaasang inosente si Eneng. Ngunit naglaho ang pag-asang iyon nang marating niya ang bahay ni Aling Merna. Doon niya nasilayan si Rigor na walang awang binubugbog si Eneng habang umiiyak si Aling Merna na nakagapos. Nanginginig si Eneng hindi lamang sa sakit ng mga suntok, kundi sa takot para sa buhay ng kanyang ina. Ang tanawing iyon ay lalong nagpasidhi ng sugat sa puso ni Tanggol. Pinagtibay ang kanyang panata na parusahan si Rigor sa anumang halaga. Lalong tumindi ang hinala ni Tanggol. Bawat kilos ni Eneng ay tila kakaiba, kaya't palihim niya itong sinundan. Nanginginig ang kanyang dibdib sa pangambang baka siya'y nagkakamali. Ngunit nang marating niya ang bahay ni Aling Merna, nasilayan niyang binubugbog ni Rigor si Eneng habang umiiyak si Aling Merna na nakagapos. Nanginginig si Eneng sa takot at pagkakasala. Sa sandaling iyon, nagbigay ng utos si Rigor. Dapat patayin ni Eneng si Tanggol. Malinaw ang kondisyon. Kung mabigo, mamamatay si Aling Merna. Nakatalukbong sa dilim, narinig ni Tanggol ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala na si Eneng, ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang siyang pumatay kina Bulldog, Thanos at Dulpo. Gumuho ang kanyang puso sa katotohanan. Nang muling magharap sila, itinanggi muna ni Ineng. Ngunit sa matalim na titig ni Tanggol at sa presensya ni Ramon, bumigay siya. Inamin ng lahat, ang mga banta ni Rigor, at kung paanong pinatay niya ang kanilang mga kaibigan upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Nagulat ang lahat ng kalmado at mabigat na sinabi ni Tanggol. Kung ang pagpatay sa akin ang tanging paraan para palayain ang iyong ina, gawin mo. Walang yabang, walang sisi, tanging sakripisyo ng isang pagod na tao. Nanginginig ang mga kamay ni Eneng, mabigat ang baril sa bigat ng kanyang kasalanan. Itinutok din ni Ramon ang kanyang baril, handang ipagtanggol ang anak. Biglang pumutok ang baril. Tinamaan si Tanggol sa braso at dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Nagdilim ang mga mata ni Ramon. Walang pag-aalinlangan, pinaril niya si Eneng. Bumagsak si Eneng, pasan ang bigat ng kanyang pagtataksil. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Duguan at hirap huminga si Tanggol. Pinisil ni Ramon ang sugat ng anak gamit ang nanginginig na mga kamay, paulit-ulit na binibigkas. Anak-anak, agad nilang isinakay si Tanggol sa kotse at dinala sa ospital. Bawat segundo ay tila punyal na tumatama sa puso ni Ramon. Ang matatag na lalaki ay ngayoy isang walang magawang ama, nanginginig sa takot na mawala ng anak.
Pagdating sa ospital, nagkagulo ang lahat. Naupo si Ramon na walang magawa habang nagsara ang pinto ng operating room. Sa loob, nakikipaglaban ang mga doktor at nurse upang iligtas ang buhay ni Tanggol. Sa labas, mag-isa si Ramon, tahimik na umiiyak. Samantala, hindi pa alam ni Rigor ang buong pangyayari. Akala niya sapat na ang putok ng baril. Ngunit nang dumating ang balitang patay na si Eneng, hindi galit kundi pagkadismaya ang nakita sa kanyang mukha. Sa malamig na tinig ay sinabi niya, "Mahina ka, Eneng." Para kay Rigor, lahat ay piyesa lamang sa kanyang laro. At ang mga sirang piyesa ay madaling mapalitan. Sa loob ng operating room, tila huminto ang oras. Bawat segundo ay parang walang katapusan. Sa wakas, lumabas ang doktor at nagsabi, "Naligtas siya. Buhay ang iyong anak. Ngunit nasa kritikal na kondisyon pa rin." Nabawasan ang bigat sa dibdib ni Ramon, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nakahiga si Tanggol na nakakabit sa mga makina at tubo. Bawat tunog ng monitor ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa kanyang isip ay bumalik ang halakhak ni na Bulldog, Thanos at Dulpo, ang kanilang mga pangarap, at ang mukha ni Eneng nang pumutok ang baril. Sa dilim, tila may bulong, "Huwag kang susuko, huwag kang Ngunit sa labas, nagmamatyag ang mga tauhan ni Rigor. Kung nabigo si Eneng, may ipapadala pang iba. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahang iminulat ni Tanggol ang kanyang mga mata. Ang una niyang salita, "Rigor." Katabi niya si Ramon na mariing nagsabi, "Magpagaling ka muna. Hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi ka na nag-iisa." Sa sandaling iyon, hindi na laban ng anak lamang ang laban, kundi laban ng buong pamilya. Lalong nagngit-ngit si Rigor nang kumalat sa lansangan ng balita, buhay si Tanggol. Sa kanilang mundo, ang taong nakaligtas sa putok ng baril ay mas nakakatakot pa. Paglabas ng ospital, hindi na siya ang dati. Mas malamig, mas tahimik, mas determinado. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na basta paghihiganti, kundi isang wakas na dapat marating. Isang gabi, inilapag ni Tanggol ang 3 bagay sa mesa, isang luma nilang litrato, isang bala, at isang rosaryo. Bumulong siya, "Para sa inyong lahat." Sa kabilang panig, naghahanda rin si Rigor. Mas maraming tauhan, mas mabibigat na armas, mas malalaking plano. Ngunit hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, mas handa si Tanggol. Ngayon ang tanong, sino ang unang tatama? Sino ang unang babagsak? Magiging huling laban ba ang pagharap ni na Tanggol at Rigor? O may mas malalim pang katotohanang mabubunyag? Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kontrabida ay ipinanganak na halimaw, at hindi lahat ng bayani ay malaya sa dilim. Darating ang kabanata kung saan hindi lamang bala kundi katotohanan ang sasabog. At kapag nabunyag na ang katotohanan, wala nang balikan. Mabilis na umalis sina Ramon at Tanggol. Hindi iyon simpleng pag-alis, kundi pagtakas mula sa panganib na nagkukubli sa anino. Mabigat ang hangin, wari may mga matang nakamasid. Bawat hakbang ni Eneng ay tila binabagabag ng anino. Hindi kalayuan, sumulpot ang mga tauhan ni Rigor. Mga armadong gerilya na tanging utos ng amo ang sinusunod. Nabali ang katahimikan ng gabi sa putok ng baril. Nakatayo si Rigor na parang hukom, ngunit ang kanyang hatol ay hindi para sa katotohanan, kundi para sa parusa. Wala silang awa. Sina Lola Tinding, Roda, pati mga inosente ay hindi nakaligtas. Tinulak, tinakot, pinahirapan. Paulit-ulit ang tanong. Nasaan si Tanggol? Ngunit walang nagtaksil sa kanyang pangalan. Maging si Pongay ay kinaladkad ni Miguelito, na para bang wala siyang halaga. Sa sandaling iyon, humarap si Tanggol. Hindi na lamang siya anak ni Ramon, kundi sagisag ng paglaban ng bayan. Nasa kanyang balikat ang bigat ng pananagutan, isang pangakong hindi niya maaaring baliin. Ngunit alam niyang
Hindi basta-basta bibitaw sa kapangyarihan si Rigor at ang kanyang mga gerilya. Handa silang magbuhos ng dugo sa lansangan. Sumulong si Tanggol kasama ang mga tao. Hindi sila napigilan ng malakas na bugso ng tubig mula sa mga fire truck. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok si Miguelito. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Lumaban siya, determinado na sakupin ang City Hall, ang gusaling matagal ng simbolo ng kapangyarihan ni Rigor. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mga tauhan ni Rigor. Nagsimula ang madugong sagupaan. Hinarap ni Marit si Jackie. Sumabog ang dating galit sa pagitan ng dalawang puso. Nagharap sina Ramon at Rigor, dalawang ama na parehong naniniwalang sila ang tama. At nakipaglaban si Tanggol sa magkakapatid na Gero, ang sistemang nais niyang gibain. Noong Biyernes, Pebrero 27, bumalik ang alaala. Si Eneng, nanginginig ang tinig, humingi ng kapatawaran. Inamin niyang dahil sa kanya, maaaring namatay ang kanilang mga kaibigan. Tahimik si Tanggol. Ngunit sa loob niya yan naglalagablab ang pagsisisi. Kung sumama sana siya, marahil nabuhay sina Adolfo, Bulldog, at Thanos. Ngunit pinaalala ni Ramon, pinili ng kanyang mga kaibigan na ipagtanggol si Tanggol. Hindi siya may sala, wala siyang kasalanan. Naglalagablab na lalo ang galit ni Tanggol. Matindi ang kanyang titig, malinaw ang kanyang layunin. Si Rigor lamang ang nasa kanyang isip. Nangako siyang papatayin si Rigor at ibabalik ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan, kahit kapalit pa ng kanyang buhay. Ngunit sa oras na iyon, palihim na tumawag si Rigor kay Eneng. Nagkunwari si Eneng na kausap ang kanyang ina sa harap ni Ramon at Tanggol. Sa kabilang linya, malamig ang tinig ni Rigor. May kabayaran ang kapalpakan. Napilitan si Eneng na magpaalam, sinasabing pupunta siya sa kanyang ina. Sinubukan siyang pigilan ni Ramon, ngunit nagpasya si Tanggol na sundan siya. May hinala siyang may tinatago si Eneng. Samantala, bumalik si Rigor sa bahay ni Aling Merna at ibinuhos ang kanyang galit. Itinapon niya ang matanda sa dingding. Halos mawala ng buhay. Napasigaw si Abad nang makita si Aling Merna na walang malay. Sa kabilang banda, palihim na sinusundan ni Tanggol si Eneng. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang sinisipa at inaabuso ni Rigor si Eneng. Nanginginig si Eneng sa takot, desperado para sa kanyang ina. Ngunit walang awa si Rigor. Hindi sapat ang pagpatay sa mga kaibigan. Ang hinihingi niya ay ang ulo ni Tanggol at Ramon. Sa kawalan ng pag-asa, nangako si Eneng na dadalhin sila. Binigyan siya ni Rigor ng huling pagkakataon na kung mabigo, bangkay ng kanyang ina ang ibabalik. Umalis si Eneng na mabigat ang loob. Hindi niya alam na patay na ang kanyang ina. Gayunman, nangako siya sa sarili na magsisimula ng bagong buhay kasama ito. Ngunit nanatiling pangako lamang iyon. Pagbalik niya, tinanong ni Ramon kung paano nadala sa ospital ang kanyang ina kung wala silang pera. Sagot ni Eneng, kapitbahay daw ang nagtulong-tulong. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ramon. May tinatago, itinanggi ni Eneng. Doon sumabog ang galit ni Tanggol. Inakusahan niya si Eneng ng pagtataksil dahil nakita niya mismo ang pakikipag-ugnayan nito kay Rigor. Sa tensyonadong sandali, naglabas ng baril si Eneng. Inamin niya, kinuha ni Rigor ang kanyang ina bilang bihag. Kung hindi niya papatayin si Tanggol, mamamatay ang kanyang ina. Nanginginig si Eneng, naguguluhan sa pagitan ng pagkakaibigan at tungkulin bilang anak. Kalmadong sinabi ni Tanggol, kung iyan ang kailangan, barilin mo ako. Sa isang iglap, pumutok ang baril ni Eneng. Nasugatan si Tanggol. Agad na gumanti si Ramon at binaril si Eneng. Sa palitan ng putok, nasugatan din si Ramon. Sa huli, napilitan si Tanggol na barilin si Eneng. Bumagsak si Eneng sa lupa. Mabilis siyang nilapitan ni Tanggol at niyakap. Umiiyak si Eneng, humihingi ng kapatawaran, nagsisisisi sa lahat. Ilang sandali pa,
Huminto ang kanyang paghinga. Mahigpit siyang niyakap ni Tanggol, luhaan. Hindi lamang ito kamatayan ng isang kaibigan, kundi dalamhati para sa lahat ng buhay na nawala. Para sa pagkakaibigang winasak ng kasakiman at takot. Para sa mundong patuloy na sinusubok ang kanyang kaluluwa. Sa pagkamatay ni Eneng, tila huminto ang oras. Bumalot ang katahimikan, pati hangin ay nagluksa. Niyakap ni Tanggol ang bangkay ng kaibigan gamit ang nanginginig na mga kamay. Puno ng galit, lungkot, at pagod ang kanyang puso. Sa likuran niya, nakatayo si Ramon na duguan. Pilit na binibigkas. Tama na anak, hindi ito ang katapusan. Ngunit dama ni Tanggol na may bahagi sa kanya na tuluyang namatay. Mabilis kumalat ang balita. Patay si Eneng, sugatan si Tanggol. Sugatan si Ramon, ngunit buhay si Rigor. Dinala si Ramon para gamutin, habang dahan-dahang tumayo si Tanggol. Mabigat ang bawat hakbang, wala ng luha, tanging apoy na lamang. Bumulong siya? Hindi pa tapos. Sa loob ng City Hall, sumabog sa galit si Rigor nang marinig ang kamatayan ni Eneng. Hindi awa ang nakita sa kanyang mukha, kundi pagkadismaya. Isa na namang sundalo ang nawala, isa na namang piyesa ang nabasag. Walang silbi, sigaw niya, sabay hampas sa mesa. Binalaan siya ni Miguelito. Tumataas na ang tapang ng mga tao, nasa labas sila, ayaw umalis. Sa unang pagkakataon, kumislap ang takot sa mga mata ni Rigor. Sa labas, hindi tumigil ang sigaw ng tao. Sugatan sina Maritz at Jackie, ngunit nakatayo pa rin. Hindi umatras ang mga tao kahit binabayo ng water cannon at tinutukan ng baril. Sa gitna ng karamihan, muling tumayo si Tanggol. May benda sa balikat, duguan ng kanyang damit. Ngunit mariin niyang idineklara, hindi tayo uurong, hindi tayo matatakot. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong plaza. Sabay-sabay na umatungal ang tao. Sa isang sulok, umiiyak si Eneng. Kinakain siya ng kanyang konsensya. Hinawakan ni Roda ang kanyang kamay at sinabi, hindi lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngunit alam ni Eneng na may bahagi siya sa trahedya. Hating gabi, nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Mahina niyang sinagot. Sa kabilang linya, malamig na tinig ang nagsabi, kung nais mong tapusin ito, alamin mong may kaaway na mas malaki pa kay Rigor. Nagulat si Ramon at nagtanong, sino ka? Ngunit naputol ang linya. Sa malayo, sa loob ng isang kotse, ngumiti ang isang estranghero. Isinara ang telepono at bumulong. Panahon na. Nagpasya si Tanggol. Hindi sapat ang laban sa lansangan. Kailangan niyang pasukin ang sistema, ilantad ang lahat. Sinabi niya kay Ramon, hindi lang si Rigor ang problema, may mas malalim pa. Tahimik si Ramon, ngunit alam niyang tama ang anak. Biglang sumabog ang putukan sa likod ng City Hall. Kumalat ang takot. Lumitaw ang bagong grupo ng armadong kalalakihan. Hindi sila tauhan ni Rigor. Mahinang bulong ni Ramon. Kung hindi sila kay Rigor, kanino sila? Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang tamaan ng bala si Eneng, ngunit mabilis siyang hinila ni Pungay. Nag-iyakan ng tao, napagtanto ni Tanggol. Mas malaki ang laban kaysa sa kanyang inaakala. Mula sa loob, umatungal si Rigor. Sino ang nagtatangkang hamunin ako? Ngunit walang sumagot. Tanging mga anino ang nagkukubli sa dilim. Mas organisado, mas tahimik, mas nakakatakot. Sa pagtatapos ng gabi, nagharap sina Tanggol at Rigor. Parehong sugatan, pagod, ngunit hindi sumusuko. Malamig na sinabi ni Rigor, hindi mo pa rin ako matatalo. Mariing tumingin si Tanggol sa kanyang mga mata at tumugon. Hindi ako nag-iisa. Sa labas, patuloy ang sigaw ng mga tao. Sa mga anino, may mas malaking plano ng nabubuo. At sa sandaling iyon, nanatiling nakabiti ng tanong. Hanggang saan kayang lumaban ni Tanggol alang-alang sa hustisya? At kapag natuklasan niya kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat,
Mananatili pa ba siyang tangol ng bayan? O tuluyan na siyang lalamunin ng sariling galit? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!